ng Pilipinas. Oras sa Maximo Obispo, Very Worshipful Joel Porlares, alas 8:12. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Ingat-ingat, Apo Presidente, ha? Good morning, Malacanang. Naimbag nga bigat mo, Apo Pangulong Bonget. Senior citizen na po kayo, Apo Presidente, ha? Dapat ingatan natin ating mga sarili din, ha? Abay, agurigor, Apo ni Apo Bonget, ha? Aggurigor ka no, Apo, agtrangkaso. Ayan, nasobrahan siguro sa biyahe o kaya napagod. Yung puntahan ba ng mga bansa ang lamig-lamig. Germany, Czech Republic, tapos galing sila sa tropical country, Philippines, kainit, ha? Siguro nabannog, Apo. Ayan, aggurigor matan. Kadwaran ni Apo First Lady, ha? Abay, ingat-ingat konting hina-hina, Mr. President, ha? Sabi nga nila, maybe the spirit is willing, but the flesh is weak. Tama ba, Justice, Apo Justice Martires, ha? Kaya ingat-ingat po tayo, ha? Sabi nga, hindi na tayo bumabata, ha? At sa dinami-dami ba naman ng problema, ha? Ayan, aggurigor sa atin ni Apo Presidente sa kasusubaybay sa issue sa West Philippine Sea, ha? Alam po niyo, mahabigan ni, ayan, sabi po ng Pangulo, bagamat ewan ko lang kung sana hindi nanunulsol ang Amerika, ha? Kasi di ba galing nga dito si Secretary of State Anthony Blinken, ha? Abay, mukhang inaayos, pinaplansya yung paglalagay ng mga EDCA sites, ha? Kung saan na pwedeng maglagay ng kanilang prangkahan na tayo, ha? Mga missile, ayan. In case na sumalakay daw po ang China, pero sabi naman ng Pangulo, tama lang naman, ha? Tayo naman po, mahabigan, hindi naman tayo nanggigera, dahil unang-una di natin kaya yan. Sabi nga, ihian lang tayo ng mga Chinese, saan nang sabay-sabay, lubog na ang Pilipinas, ha? Kaya ang sabi po ng Pangulo, ayan, depensa lang po tayo, ha? Di natin kayang manggulo, ha? Ayan, pero dahil meron tayong tratado sa Amerika, Mutual Defense Treaty, doon lang tayo hinga ng tulong kung tayo po ay medyo inagrabyado ng China. Ayan. Anyway, siguro natetense din ng China. Bakit ganyan? Pinagkakaisan nyo kami, ha? Ayan, andyan ang Japan, Australia, ayan, Germany, saan pambansa, ha? Anyway, wag natin pag-usapan yan, mga ateng, mga kuya, ha? Pag-usapan na lang natin, happy tayong lahat. Dahil ang sabi po ng survey, ayan, chill-chill lang tayo naman mainam dito sa ating bansa, ano, ha? Abay, tayo pala ang second happiest country sa Southeast Asia, mga kaibigan.
Sino ba ang number 1 sa sa Southeast Asia, ha? Abay, anong bansa? Pero worldwide, ha? Ayan. Dati number 76 tayo sa mga masayahin. Ngayon umakyat, number 53 na tayo, ha? Abay, masasay ba ang mga tao sa Finland, ha? Ayan. Kaya sa Finland yata wala daw corruption, ha? At sino ang pangalawa sa Finland? Abay, sumunod ang Denmark, ha? Hindi kaya masasaya ang mga tao dun sa Denmark, Senator Robin Hood Padilla, ha? Dahil legal ang marijuana. Abay, punta kayo sa Denmark, mahabigan dun sa the Netherlands, ha? Alam po niyo, mahabigan pagka maglakad kayo sa gabi dun sa panang tourist spot nila, ha? Diyos ko, nangangamoy ang marijuana sa paligid. Anyway, good morning, Senator Robin. Abay, may speech siya kahapon, Raymond, ha? Abay, itinataguyod ng Senator Robin ang medical marijuana. Mula sa Finland, sumunod ang Denmark, Iceland, Sweden at Israel, ha? Pang-5 ang Israel. Masaya ba doon? Naggigera sila sa mga Palestine? Mga Hamas? Ayan. Kasama sa top 10, kasama rin pala ang, of course, Netherlands, Norway, Luxembourg, Switzerland at Australia. Ba't di kasama ang Amerika, ha? Ba't hindi kasama ang Japan? Singapore. Ayan, mga tao dyan masyadong mga seryoso sa buhay. Damdamin Bayan. Anyway, mga kuya, balikan natin ang mga issues. Ano ba ang mainit na issue natin ngayon? Uy, tama ka, Katunying, nakatakot yung Jerry, ha? Artificial intelligence. Abay, tingnan mo nga naman, ha? Nagpro-promote ka pa ng gamot ng anong gamot yun? Protitis, ano ba? Protitis, ayan. Ano ba yan? Diyos ko. Alam po niyo, mga kaibigan, maganda po ang AI kung sa magandang paraan na ginagamit. Kaya lang po kung sa masama, ayan, katulad niya na pinepeke si Katunying tsaka si Dr. Willie Ong. Abay, siguro Doc Willie, Katunying habulin kung sino ba yung nagpo-promote ng gamot na yun. Definitely sila ang may kinalaman diyan. Damdamin Bayan. Pero alamin nga natin ang latest sa Malacanang. Abay, ano ba ang iniinom ng Pangulong Marcos? Abay, baka kurang ti base apo, no? Mangkamak namin ti saluyot, ayan, mangang kati natnateng apo, parang si Manong Johnny para natibker ti bagbage. Ayan, lumaki kayo mo ten apo, kaya dapat ingat-ingat, ha? Sino bang doktor ni Pangulong BBM Secretary Cheloy? Kaya dahil may kasi agurigor apo, ayan, aga trangkaso ni Apo Presidente ay lahat ng mga appointments niya ngayon hanggang kailan ba, ha? Hanggang Holy Week na ba yan? Sa bagay kailangan niyang magpahinga din, ha? At huwag sunod-sunod kasi mga biyahe, apo. Abay, alam niyo naman pagkat tinamaan ka ng jet lag, ayan, kararating lang, trabaho na naman, magkakasakit nga, ha? Kaya ngayon po alamin natin ang latest sa Malacanang. Mga appointments ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ng Huwebes. Abay, kanselado at matapos tamaan ng trangkaso. Ayan, abay, uminom ka ng kortal, apo. Ayan, kortal. Ano bang ibinibigyan na nireresa ng gamot dito kay Mr. President, ha? At sino ba ang doktor niya ngayon? Alamin natin ang latest mula sa Malacanang, arrest number 14. Teka muna, Miss Let, sino ma ang mas matindi ang sakit? Ang Pangulong Bonget o First Lady Lam, Lisa Araneta Marcos? Arrest number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, hindi na matutuloy ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga aktibidad ngayong araw at bukas. Ayon sa Presidential Communications Office,
kanselado ang lahat ng appointments ng Pangulo matapos itong tamaan ng trangkaso. Kahapon ay hindi na nakadalo si Pangulong Marcos sa paglulunsad ng Electronic Local Government o ELGU sa Quezon City kung saan siya ang panauhing pandangal. I-reschedule naman ang dadaluhan itong luncheon sa 50th anniversary ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP na gaganapin dapat ngayong araw. Hindi na rin ito makadadalo sa 127th founding anniversary celebration ng Philippine Army sa Capas, Tarlac bukas. Nagkasakit si PBBM at First Lady Liza Araneta Marcos matapos ang sunod-sunod na schedules. Lakay? Ayan, sila ba yung nasa ospital o nagpapagaling lang sa Malacanang, Miss Let? Walang binanggit lakay dun sa statement ng PCO. Basta't ang sinabi ay nagkaroon sila ng flu-like symptoms at pinagpapahinga ng doktor. Ayan, Hindi na rin binanggit kung sino yung doktor, pero di ba dati lang ang doktor niya lakay ay si ano na ngayon, FDA Director Samuel Zacate. Samuel Zacate? Zacate, yung dati niyang doktor to lakay, pero ngayon kasi ano na siya sa FDA na. Akala ko si Dr. Pacifico Marcos. Ayan, buhay pa ba yun? Lolo niya yata yun o tiyuhin niya. Ayan, kapatid ng dating Pangulong BBM. Ayan, so canceled ang mga appointments. Hanggang kailan yan, Miss Ulet? Hanggang Holy Week na ba yan? Actually, sinabi lakay ay hanggang sa mga susunod na araw. So, depende siguro kung gaganda na ang kondisyon ni PBBM. Ayan. Tumigil na yata kayo sa pag-exercise. Wala na yata, di ba? Nag-gym pa dati. Pinupost pa sa kanyang FB. Pero ngayon parang kulang sa exercise ang Pangulong Marcos. Ilan taon na ba siya? Baka lakay? 64 ba? 65? 60-something. So senior na. Senior na rin ang presidente. Lakay. Ayan. Si Madam First Lady, sino matanda sa kanila? Para mas matanda naman si PBBM. Ganon. Oo. Okay. So for the meantime, paano yung mga appointments na ngayon? Katulad niyan may appointment pa yata sa FOCAP. Ayan, Mr. Tony Lopez. Dapat yung ngayon. Aha. Oo, yun dapat yung ngayon lakay, pero i-reschedule Jim Paredes, na lang daw. Jim Gomez? Oo, kasi dapat ipadadala si Executive Secretary Lucas Bersamin, pero mukhang mas gusto nila si Presidente, so i-reschedule. Pero nakipag-meeting pa sa kahapon kay Tony Blinken, di ba? Yung Secretary of State. Anong isang araw yung lakay? Isang araw. Isang araw. Oo. Kahapon dapat ay may event siya sa Quezon City, yung ELGU Caravan. Pero hindi na rin yun natuloy. Ang binanggit lang sa amin ay urgent matter na hindi tinukoy kung ano hanggang sa, kagabi nga ay sinabi nga may sakit si Presidente. Ayan, bako na sa vitamin E o kaya vitamin F. At saka ayun, sunod-sunod nga yung schedule kasi di ba lakay pagkatapos ng kanyang mga foreign trips, sunod-sunod yung naging schedule niya dito. Nung Lunes, yung signing, di ba, yung pirmahan doon sa NAIA privatization, yun yung naging schedule niya kaagad. Tapos nung kinahapunan, may promotion ng mga general sa PNP, tapos nung Tuesday naman, yung kay Blinken lakay, tapos may LEDAC nung umaga, meron pa pala siyang dinaluhang World Economic Forum. So, yun. Aba, hindi na pala 64. 67 na pala ang presidente. Ipinanganak siya September 13, 1957. Ayan, maraming salamat, Maruyuel. Ha? Ayan, so 67 na ang Pangulong Marcos. Batanda na rin pala ito, ha? Kaya lang baby face, kaya parang bagets-bagets lang. Anyway, sige. Get well soon, Mr. President, Madam First Lady. Ha? Ayan, ingat-ingat, tsaka relax lang, chill-chill lang. Okay. Okay, Miss Let. So, ang sabi ng PCO ay fluids, ayan, at medication. Di na binanggit kung anong iniinom na gamot. Ano bang iniinom lakay kapag ganyan trangkaso, di ba? May lagnat, may sipon, may ubo, ganyan yung flu-like symptoms. Iniinom lang namin sa probinsya pag ganyan, Cortal tsaka medical lang no araw Akala ko Royal at Skyflakes lakay. Ayan, kasama na yan, Royal True Orange. At tsaka Royco noodle soup. Tapos gumagaling lakay, di ba? Oo nga,
Pagka may sakit tayo ng bata, mga taga tayo mga probinsyano, Royal True Orange lang Royco lang yan Okay, medical, ayan, Cortal, ayan, ayos na, ayan. Anyway, sige, maraming salamat, Miss Leta. Kaya ingat ka din, ha? Baka may magkahawaan kayo dyan sa Malacanang. Hindi naman siguro, Lakay. Ayan, balik mo na sa Lakay. Okay, maraming salamat, Miss Leta Narciso mula sa Malacanang. Daming bayan. Samantala, sa iba pang report, what is happening to our country general? Apo General Cabagis Benji Acorda, abay, bakit lumalala yata ang krimen? May nananambag dyan sa Skyway. Ito naman, riding in tandem. Abay, tinambangan isang negosyante sa Antipolo. Ayan, abay, pinaghahanap. Isa pang person of interest. Abay, tukoy na ba, Edniel? Sino ba itong negosyanteng tinambangan? Buhay ba, nakaligtas ba, o namatay itong businessman, Edniel? Aris number 52, Edniel Parosa, please come in. Lakay, patuloy na hinahunting ng Antipolo City Police ang riding in tandem na pumatay sa isang lalaking negosyante at nakasugat naman sa misis nito. At tapos ang kanilang pananambang sa sinasakyang SUV nitong mga biktima sa Barangay Mayamot, Antipolo City. Kinilala ng Antipolo City Police Station itong 48 anyos na Edniel, sandali, ito bang pinapakita mo sa video? Ito ba yung nakuhanan ba ng CCTV yung pananambang? Correct, Lakay. Ayan, yung okay. paghabol ng riding in tandem doon sa biktimang kinilalang si Abad Lazaro habang isinugod naman sa pagamutan ng sugatan niyang misis na si Grace, may kaparehong edad na 48 sa ating panayam sa Mayamot City Police, sa Mayamot Police Station sa Antipolo City. Kapag alamang kinilala rin ng otoridad o kinikilala pa rin itong isa pang rider bilang person of interest sa kaso. Sa CCTV footage na nakuha ng DZRH News, nakikita na magkasunod itong riding in tandem suspects at isang nakabughaw na motor rider nang lapitan ng mga bumaril ang Honda Jazz sa mga biktima sa kanto ng Sumulong at Bibi Soliven pasado alas 5 ng hapon kahapon. Dead on the spot itong si Lazaro. Habang tama naman ang bala sa binti ang tinamon ng kanyang misis ay sinugod sa pagamutan. Iniimbestigahan din ng pulis, Lakay, ang informasyon na itong person of interest itinasok yung SUV matapos ang pumaril habang umisikop naman patungo sa direksyon ng Masinag yung nang pumaril. Ipinag-utos na ni Police Lieutenant Colonel Ryan Mangondo, hepe ng Antipolo City Police, ang pagsasagawa ng dragnet operation. Makaraang makuha ang CCTV footage sa isinakawang backtracking ng pulisya. Edniel, Edniel, yung negosyante si Lazaro, siya ang nagmamaneho ng sasakyan. SUV. Oo. Pero siya nagmamaneho, tapos sakay niya yung kanyang misis at isang anak na hindi naman nagtamo ng kahit anong sugat. Pero yung misis nagtamo ng tama ng bala sa binte. At mamaya ay magbibigay ng pahayag kung ako nagkakamali itong Rizal Provincial Police, baka mayroon na silang lead dito sa kaso. Ayan, dalawang motorsiklo na riding in tandem yung bumuntot dito sa biktima, Edniel? Lakay, isa lang yung riding in tandem. Pero yung isa, yung person of interest na sinasabi, ay kita doon sa CCTV na nakabuntot doon sa sa riding in tandem. Tapos nung binaril yung SUV ay buwaba ng motorsiklo yung naka-blue, yung person of interest. At sinasabing pinasok niya yung SUV. Hindi ko lang alam kung may inilagay siya ron o may kinuha. Yun ang inaalam niya ngayon ng Antipolo City Police Station, Lakay. So ang suspects pa lang yung dalawang riding in tandem habang yung naka-blue na pumasok umano doon sa SUV o dumungaw ay itinuturing na yung person of interest. Ipinilalabas itong CCTV para makatulong doon sa ating publiko na mahanap o makilala itong mga sinasabing salarin sa kaso. So yung gunman na andun sa riding in tandem, tapos yung kabuntot na nag-iisa, yun ang may kinuha doon sa may kinuha o may inilagay doon sa kotse ng victim. Oo, siya yung dumungaw doon sa loob, Lakay. Parang hindi kakilala. Yan ang sinasabi ng Antipolo Police. Hindi siya kakilala ng mga biktima. Kaya hindi alam kung bakit dumungaw o sumilip doon sa loob ng SUV. Hindi pa rin sinasabi ng police kung may nakuha sila doon sa nangyaring insidente, Lakay. Baka naman dinouble check nung nakabuntot kung buhay pa o patay na itong negosyante na kanilang inambus. Posible, Lakay. Posible ring meron lamang. Kaya lang yun niya sa lumalabas sa CCTV, nakabuntot.
Oo, itong pangalawang motorcycle rider nang mangyari o bago pa man mangyari itong pumaril kahapon dito sa Antipolo. Abay, mas malamang kasabot yan dahil kung meron ka lang, maglalakas loob ka ba ng ganyan na bagong pangyayari yung pamamaril pagkatapos ano ka dyan, baka may mapagbintahan ka pa. Definitely malamang kasama rin yan. Oo, lakay. Tsaka yung term ng police binanggit ka, usap natin kanina, pumasok yung term pinasok daw yung loob, pero syempre under investigation pa at lilitaw yan sa kanilang pagsisiyasat. Lalo pat patuloy yung dragnet operation dito sa kaso. Ayan, anong sabi daw nung misis? May mga death threat ba yung mister? Butit hindi dinamay din yung anak, ano? Oo, buti lakay, ligtas yung anak. At wala pang binabanggit lakay yung kapulisan kung ano yung posibleng motibo. Hindi pa rin binabanggit kung ano yung pinaka-business o negosyo itong si Abad Lazaro na nakatira sa Antipolo, pero ayun, may sinasabing ng negosyante at hindi pa binabanggit kung kaugnay nito yung nangyaring krimen na yan kahapon na lakay. Nang oras nangyari yan kahapon na Edjan? Alas 5 ng hapon? Mga pasado alas 5 lakay. Na-report sa police 6:55 p.m. Ayun, maliwanag pa oh. Maliwanag pa. Oo. Malapit lang yan lakay sa istasyon ng polis nang nangyari pala yan. Wow. Kanto lang yan ng kanto lang yan ng Solibin at Sumulong. Yan ay very busy district din yan kapag panahon ng uwian, oras ng uwian. Kagam broad daylight, walang takot itong mga gumawa ng ng krimen. Oo. Okay, maraming salamat Edniel. Balik sa'yo lakay. Edniel Parosa mula sa Antipolo City. Daming bayan. What is happening to our country general, sir? Ayan, naging famous siya nung ambusin si dating Vice President Emmanuel Pelaez Abay, inambus mahabigan, sabi kay General Karingal ni Chief ng Quezon City Police. What is happening to our country general? Pero ngayon po mahabigan ni mga general na nagsasabi, General, what is happening to our country general? Di ba? Inambus din yung sasakyan ni General Katapang, ang Bucor Chief, habang ginagamit naman ng kanyang deputy mahabigan na isang retired general din, di ba? Daming bayan. Abay, kakalungkot bumabalik ang mga matitinding krimen mga ating mga kuya. Babalikan po natin lang pang mga issues. Sandali lamang. Abay, kumusta po kayo? Abay, ngayon po mga misis, abay, magwi-weekend na pala, At marami nang magsisipag-uwian sa mga probinsya. At siyempre abay, kailangan ingat-ingat po tayo, Abay, ano kaya ang preparasyon din ng mga airlines? Sana'y walang mga overbooking, Wala pong may strand na pasahero ngayong panahon na naman ng bakasyonan dahil nga panahon ng Kwaresma. Daming Pero dapat alam po niyo ito mahabigan, panahon din ng mga reunion Reunion, fiesta, abay doon nga sa amin sa Pinili after Holy Week isinod na rin ang town na fiesta Samantalang dapat ang regular town fiesta namin huling linggo ng buwan ng Abril. Ayan, sinasamantala yung bakasyon. At siyempre, pagka may ganitong celebration, mga okasyon mga kuya, abay, siyempre, magkikita-kita ang mga barkada. Ayan, siyempre, konting kasiyahan. Abay, siyempre, mas maganda ang kasiyahan. Meron pang tawanan dyan kung kasama ng barkada ay meron tayong Emperador Double Light, di ba? Doble suabe, doble sarap mga kuya. Magaan na inuman, easy lang yan with Emperador Double Light, Kuyang Alex Flores. Dahil doble suabe, doble sarap yan. Every moment, ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble suabe, doble sarap. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jesmundo. Naku, itong si CJ, Abay, sakitin na rin po ito si CJ, Abay, ingat-ingat din po kayo CJ, Ayan, take good care of your health. Oras ganap na alas 8:37.
ang balitang ito. Anong oras Oh! na? Alamin natin kay Sister L. Oras, Sister L. It's 8:44. Wow. Ay, ano lakay? Ano sasabi mo sa aking yellow outfit today? Parang ang yellow bird, Good morning, Sister L. I Good like your morning, attire. lakay. Ay, thank you. Parang summer na ako no? Hindi pa. Grabe naman yung, kaya nang ingat-ingat ka, ha? Bakit? Abay, baka kunting sagi, maputol na yung, ano yan, Matibay to, lakay. spaghetti pababa, pataas, ha? Hindi, nagdala dito ito kasi. Ganun ba yan? Ribbon. Ribbon ba yan? Yung ribbon, parang brand na lang. O hindi, lakay. Alam mo bang uso yan? Ganun ba Oo, yun? meron pa nga dyan, lakay, flower. Oo As nga. in, ganito yung cut, tapos parang bulaklak lang siya. Ba't ba ganyang mga suot yung mga kababaihan ngayon? Ayan, yung damit nyo may pang itaas, parang brand na lang na malaki. Ayan, Kasi lakay, usually kapag ganito yung suot mo, may ganito ka. May Ganun ganito ba yun? ka. May coat ka na oversized. May blazer ka, ganyan. May oversized coat ka. Ganun na yung mga bagong ano ngayon. Buti. Yung iba wala talagang pinapakita yung puso Ayan. Ay, talaga. Parang ako rin para yun. Diyos maray na aga. Good morning, Sister L. Good morning, lakay, at good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Ngayong Tuesday na ba, lakay? Ano nga? Thursday? Ano ka ba? Weekend na. Gusto mo bumalik pa tayo, Thursday pala. Ayan, Nako, isang araw na lang. Friday na. At looking forward ako sa bakasyon. Abay, uwi ka ba ng Bicol? Hindi, lakay. Saan ka ba? Dito ka lang. Oo. Or baka somewhere in Batangas. Maganda ang mga beach dyan sa Batangas Ayan, anyway, chill-chill lang mo, kuya, ha? Kaya number 2 tayo sa pangalawa sa pinakamasayang bansa sa Southeast Asia, di ba, lakay? Kaso nakakalungkot. Bakit? Naungusan na tayo ng Vietnam pagdating sa ekonomiya. Oo naman, Vietnam matagal na. Parang tayo lakay ay kulelat na ang Pilipinas. Di naman. Isa sa kulelat. Huwag kang optimistic. Huwag kang pessimistic. Optimistic tayo. Tayo ay magna-number 1 ulit. Ayan. Sandali lamang at ayan, nasa ating linya si Justice, si Ombudsman Sama Martirez. Update lang doon sa isinagawang investigasyon sa opisyal ng NFA na kinasasangkutan ng yung rice scam, ha? Yung mga opisyal lakay. Kasi may mga inalisa doon sa mga nasuspinde dahil sinundo na pala ni Lord yung iba. Ayan, yung iba nag-retire na. Justice Martirez, magandang umaga po sa inyo, Justice. Magandang umaga lakay, Mayor. Magandang umaga, Sister L. Ayan, magandang umaga daw. Bati mo si... Good morning po, Justice Sam. Maray na aga. Maray na aga po. Para first time ko makakausap si Justice. Pero nakita mo to ng personal, di ba? Hindi pa. Gusto ko nga makita na makapagmano. Akala ko siya yung bisita natin dito na hinalikan mo sa noo. Hindi. Lakay, nagulat ako. Ano ba yan? Kasi yung bisita natin, hinalikan mo ng buo sa noo na naputi ang buhok. Di ba si Justice Sam yun? Hindi na. Nagmamano ako, lakay. Ikaw talaga, lakay. Anyway, Justice Sam, sir, ayan, kumusta po kayo? Ano na po ang nangyari? Nababawasan pa po ba yung ilan na po yung binawas doon sa mga opisyal ng mga tauhan ng NFA na sinuspindi po ninyo? Sa ngayon, 23 pa rin yung na-lift ang preventive suspension, pero hindi ibig sabihin na hindi na sila kasama ng mga respondent sa kaso. Kasama pa rin sila. Na-lift lang yung preventive suspension dahil hindi na kailangan pa ipagpatuloy ang kanilang suspension dahil nakita namin na nakuha naman namin yung mga kailangan na naming mga dokumento. Tsaka paano pa isususpend kung retired na pala o kaya patay na. Pero yung mga buhay pa, Justice, kahit na retired na sila, kahit wala na sa NFA, tuloy pa rin po ang kaso. Pero mahirap kasi nito, sinasabi nilang mayroong mga patay, mayroong ibang retired na, pero hindi naman namin alam sino ang mga yon.
Mula nang isiniwalat ito ni Congressman Paduano sa Congress, nung Opo. nag-hearing sila, Mm-mm. hanggang ngayon, wala sila sinasabi na, yung listahan na, yung mga pangalan na ginamit nyo ay mga patay na yon. Kasi, lakay ganito ang nangyari niya. Yes, sir. Siyempre, hindi naman namin alam sino ang mga opisyal ng NFA. Mm-mm. Nang tinignan namin ang website ng NFA, sino ang mga opisyal, 2021 pa. Mm-mm. So, parang duda kami kung yun pa rin. Mhm. So, nakiusap ako kay Secretary Laurel na kung pwedeng tulungan kami ng kanyang opisina, bigyan kami ng listahan ng opisyal, yung regional manager, provincial manager, at saka mga warehouse supervisors. Mhm. Binigay naman sa amin, Mhm. bawat region. So, yun ang ginamit namin. Mhm. Ay, hindi naman namin alam na ay iba doon, ay wako sinong patay, sinong retired. Mm-mm. So, ang sabi during nung congressional hearing, sabi ng babaeng lawyer ng NFA, ay kasi ang akala namin, ang hinihingi ni Secretary Laurel, kasi nung una, dinideny nila galing sa kanila eh. Oo. Nang inamin na noong USEC ng DA, na sila pala nag-provide sa amin, pero nang galing ang listahan sa NFA, pinaliwanag nung abogadong lawyer. Kasi ang akala namin ang hiningi listahan para sa task force ng El Nino. Lakay Mayor, tagal mo siguro na reporter Opo. Si El Nino, ano pa man kailangan listahan, dapat ibibigay mo sa boss mo ito tamang listahan, di ba? Siyempre. Oo. Ayan. So ano nangyayari, Justice? So itong mga nasuspend, ano po ang naging batayan natin? Bakit po sila sinuspend? Kasi ang preventive suspension, mga batayan, unang-una, malakas ang ebidensya na ikaw ay guilty. Okay? Pangalawa, isang doon, para hindi ka makaapekto o hindi maapektuhan ang investigasyon ng kaso, habang ikay nananatili sa iyong trabaho. Pangatlo, yung dapat i-secure yung ng mga dokumento na kailangan namin makalap, kailangan ng investigador makalap, na hindi matamper yung mga dokumentong yon. At isa pa sa mga nasang-ayon sa decision ng Korte Suprema to prevent further malfeasance or misfeasance in office. So, ngayon, wala na kami nakikita doon sa 23 na para matamper yung document kasi nakuha namin yung kailangan namin. We do not think they will create or they will commit further malfeasance or misfeasance in office. So, nirecommend ng mga investigador na i-lift yung preventive suspension. Pero kasama pa rin sila sa kaso. Ayun. Oo. Pero Justice Sam, sir, na-lift yung suspension sa kanila. So, balik po ba sila sa trabaho or hindi pa rin sila pwedeng bumalik sa kanilang trabaho? Kasi Balik syempre may sila mga sa trabaho. pamilya. Okay. Balik sila sa trabaho, Sister El. Effective itong 23 yata, parang effective March 8. Opo. Isa lang doon sa mga na preventively suspend, isa lang ang na-lift ang preventive suspension at natanggal na respondent. Yun lang kwartero ng Batangas. Kasi yun, binigyan din sa amin na pangalan na siya branch manager ng Batangas, ng isang warehouse sa Batangas. Ay hindi naman pala sa branch manager ng Batangas. Siya ay acting assistant branch manager. Acting na assistant pa. Justice, So, bakit ginawa parang namin- gulo-gulo yung listahan nila? Sino bang dapat sisihin dito? Sinong dapat managot dahil mali-mali yung listahan? Ang gusto nga nila, pati yung abogado nitong ng Union, ng NFA, kami ang sisihin sa mali-maling listahan. Ano ba kami? Bureau of yung Investigation. tatanim? Hindi, Bureau of Plant Bureau of Plant Industry. Oo. Ayan na. So, anyway, so may conspiracy talaga dito, Justice Samser, ha? Mula dun sa dun sa taas, hanggang sa mga branch manager, mga ganyan. So,
Kasi ang bentahan nandun sa mga regional office, di po ba? Dito sa nangyari rito, doon sa 4 na memorandum ni Administrator Bucco, ang bigas ay nandoon sa probinsya, nandoon sa warehouse, halimbawa warehouse ng Cabanatuan. Opo. Pero nagkabayaran sa central office. Oh. So ang central office ang nag-order sa Cabanatuan warehouse na regional director na i-release yung bigas. Yun ang isang initial findings namin na saling instruction sa taas. I-release na yung bigas dito sa taong ito. So may mga tinitingnan namin ganun. Kaya lang nahihirapan niya kami kumuha ng dokumento dahil kumukuha kami bago kami nagsimula ng investigasyon, siyempre pinag-aralan muna namin ng mga investigador. Opo. Nagtanong-tanong kami, nag-research kami. Napag-alaman namin na kung anong dokumento mayroon ang region, mayroon din ang central office. Okay. So, nung mag-iso kami ng subpina ng March 4, dalawa yon. Isang subpina sa region, isang subpina sa central office. Ayan na. Pero may nagsabi sa akin na asset ko sa isang asset. Sabi sa akin, wala kang makukuhang dokumento dahil sinabihan, nagbigay ng instructions yung isang opisyal ng NFA na pabayaan ninyong ombudsman kumuha ng dokumento sa field offices. So wala silang nilabas sa central office. Hindi ba pwedeng magbigyan ng direktiba si Secretary Laurel na yung mga dapat makipagtulungan kayo sa ombudsman. Dapat mawalis na itong mga korap dito sa NFA. Wala bang ganung order ang secretary? Mayroong ganung, in fairness kay Secretary Laurel, kasi umihingi ako lagi ng tulong sa kanila. Tumatakbo ako para makahingi ng ng assistance. Nabibigay sila ng instructions sa NFA. Ang problema, kung sinusunod siya o hindi. Naku. Kasi katulad na itong listahan, siya ang nag-request sa NFA, bigyan niyo ko ng listahan. Binigyan siya ng maling listahan. Mali din binigay niya sa akin, sa amin. So, hindi ko alam kung sinong sinasabutahin ng mga taong ito. Kung si Secretary Laurel o ang investigasyon ng Office of the Ombudsman. Mahirap yata kasi dito, Justice Sam, yung hinga ng mga dokumento involved sa kaso. Alam nga, di sila magbibigyan ng mga ebidensya nga mag-i-incriminate po sa kanila. Kaya nga, ang inaasahan na nga lang namin din, inaasahan din namin na makuha namin yung mga dokumento sa mga field officers. Inaasahan namin itong mga warehouse man. Kasi yung sa warehouse, kompleto sila ng, detalyado yung kanilang tinatawag na warehouse receipt. Nan yung date of filing, date ng kailan na-file yung bigas. Filing ang tawag nila doon sa kanilang date of filing. So nandun yung kailan dumating yung bigas. Nandun yung presyo ng bigas. Kung kailan na-release yung bigas, nandun din sa kanilang logbook yun. So makikita mo kung talagang yung na-release na bigas ay 2 buwan pa lamang, 3 buwan, 4 buwan, 5 buwan. Nandun yung kumpleto yun. Oo nga, yung paper trail, ika nga, makikita natin doon. Justice Sam, sir, karamihan po dito sa mga na-lift na po yung suspension, mga saan po naka-assign po ito na branch ng NFA? Offices? Cabanatuan, Antique, Iloilo, Antipolo, mayroong Bulacan. Dami. Dami pala. Anyway. At saka yung warehouse sa Valenzuela. Justice, yung mga pinaburang dalawang negosyante, ayan, sila ba'y kasama rin sa kaso, Justice? Hindi ko pwedeng sabihin, hindi ko masasabi yun kung kasama sila o hindi. Kasi alam nyo yung tinatawag na sa batas na mahirap i-establish yung conspiracy, no? Mm-hmm. Kasi kung halimbawa
ikay negosyante, sinabi sa iyo, Sister L, Mm-mm. gusto mong bilhin yung bigas ko. Mura. Magkano? O, mura lang, bibigay ko sa iyo. Tutubo ko rito ng doble. Eh, mayroon bang negosyante na bali ang pag-iisip na sasabihin mo, ay ayoko, murang bibenta mo sa akin. Wala na siguro ganun negosyante. Very hard to establish right now. Conspiracy. Tinitingnan namin yung mga anggulong yan eh. O, ano bang partisipasyon itong mga traders dito? Ayan. Okay. Oh. Nag-file po pala ng MR yung iba pang nasuspend, Justice, kahapon? Oh, nag-file sila ng MR, hindi ko alam kung kahapon o noong isang linggo. Aha po. Parang 100 plus yung nag-file ng MR eh. Represented by a law firm, ganon. Tapos sinasabi nga ng lawyer nitong mga respondents na dapat daw mag-apologize ang ombudsman dahil mali-mali yung listahan. Para yatang nakakakiliti yun, di ba? ikaw na nga niloko, ikaw pa mag-apologize. Ano ba naman yun? Diba? Hindi naman ikaw yung source na listahan eh. Alam mo namang abogado, magaling sa mga paikot-ikot. Hindi naman. Yun ang mga abogado. Pag ganyan nagpapaikot-ikot ka. Because ang role ng lawyer is ang ano mo, hindi lang sa kliyente. You also are under obligation to ano mo sa society, di ba? Bagay. May palabas mo yung tama, palabas mo yung totoo. Kung ikay abogado na dinidistort mo yung truth, di ba? Yung nagmumura nga lang, dinidisbar na Supreme Court. Nagmura ka lang, di ba? Pero Justice Sir, maraming bodega ng NFA ang sarado ngayon. Parang kayo po ang sinisisi dahil sa inyong investigasyon dahil sa pagsasara ng mga bodega ng NFA, parang kinakapos ba ang supply ng bigas at tumataas daw po ang presyo? Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Kung sino-sino ang papasok, di ba? Pag nawala sa programa sila Henry Uri, ganun din, si Sister L, may reliever eh. Diba? Bakit hindi ito nagawa ng NFA? Bakit kami sisisihin na naman? Nasaradong warehouse. Nang inisyo namin yung preventive suspension, noong March 4, nang lumabas yun, dapat sana ay March 5, nagtrabaho na yung Assistant Regional Director o kung sino man, na yung assistant ng warehouse man ay makakuha ng band. Okay. Hanggang ngayon, kung sinasabi lang sarado at walang band, inatutulog sila sa pansitan. Kasi, alam mo yung band na tinatawag, ito ay para lang secured ang gobyerno na pag ikaw nagdispalko, may sasagot ng band. Oo. May tinatawag security band. Approved by the Bureau of Treasury. May pambayad. Anong requirement para maging banded official ka? Ikaw ay isang permanent employee. Yun lang. Ang isang mali na sinabi nila kay Secretary Laurel na ay yung mga assistant doon sa warehouse supervisor hindi pwede maban dahil mababa lang na empleyado. Mali yun. Ang requirement nga lang, permanent ang position mo. So kung hanggang ngayon wala pa silang dinidesignate na OIC warehouseman, hindi namin kasalanan yon. Yung band na tinatawag, pag maayos lang ang system ng Bureau of Treasury, isang araw kuha mo yung band. Ngayon na medyo mahina ang mga internet connections, tulad sa Office of the Ombudsman, inaabot maximum of 3 days, makukuha mo na yung band sa Bureau of Treasury. Ilang araw na Lakay, Mayor, ang nakaraan mula ng March 4, mahigit na 10 araw. Wala pa rin bang band silang nakukuha? Wala pa rin ba na-designate na OIC? Kailangan ba isara mo yung bodega? At sabihin mo, hindi kami pwede makabili ngayon ng palay dahil sarado ang warehouse. Diba? Ayan, Okay. This is already,
inefficiency, di ba? Ayan, tama po yan. Oo. Kasi sinisisi daw kayo ngayon, gawa na bumababa ang Kaya presyo nga. ng palay ngayon, ganyan, walang bumibili, ayan. Hindi naman magsasara ang DZRH porque lang yung presidente ng JSIS, ng DZRH ay may sakit, di ba? Opo. In Masisembe, pag wala ka lakay mayor, oo. hindi pwede magsara yung programa mo, Tama. di ba? Alangan namang Lagi mayroon kang reliever eh. Ayan, totoo po yan. Sa ibang issue naman, Justice Sam, sir, i-segue ko lang talaka. Yung investigasyon naman sa controversial na Captain's Peak Resort. Ang ombudsman na Justice Sam, 'di ba, ay mag-iimbestiga din po dito sa pagtatayo ng resort diyan sa may Bohol, sa may Chocolate Hills. Imbestiga kami, kinukuha namin ang listahan kung sino yung mga members ng PAMBI at that time na medyo pangatlong araw na ngayon wala kami nakukuha na totoong listahan dahil ang sinasabi sa amin tuwing nagkakaroon daw ng eleksyon ay nagbabagong listahan. Tama yun. Kanya lang, may reference point eh. Kailan nag-issue ang PAMBI ng permit para magtayo itong Captain's Peak ba yun? Opo, Captain's Peak Garden po. Garden Resort. Yung lang taon na yun, kung nag-issue yan ng 2018, 29, yung taon na yun, ano ang komposisyon ng PAMBI yung taon na yun? Diba? Okay. Pero kung sasabihin, alamin nila kung kasi tuwing election nagbabago, matatagalan tayo rito. 2022, punta tayo 2019, pagkatapos 2016, parang... Dapat doon lang nakafocus sa timeline kung kailan itinayo o kung sino yung mga official during that time. Kaya medyo nakiliti na naman ako kahapon. Nasabihan ko yung ano ba naman to? Diba? Basta tuloy nyo lang, Justice, ayan. At nasa likod nyo kami. Kaya na, Maganda kasi yung mga nasasampulan, Justice Sam eh. Kayo na lang kasi yung inaasahan ko rin na makakatulong sa amin, ma-de-stress eh. Tama po. Maka-relax kami doon Yes, sa mga balita mo. Iba yata ang balita yun. Justice Sam, Yung magandang balita, yung mga magagandang balita. Good diba? news. Justice Sam, sir, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you. po. Ingat po. Salamat Lakay, maraming salamat Israel. At chill lang, Justice, at baka mahawa kayo kay Presidente, magkasakit din po kayo, ha? Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Ayan. Ombudsman Samuel Martirez. Daming bayan. Flash Report. Flash Report! Ayan, ang DCRA sa malakas promo ay nasa Barangay Progreso San Juan. Ayan, antama yung mga gusto magkapera dyan, ha? Gawin nyo lang po, lakasan nyo lang ang volume na inyong transistor radio, ayan, TV, ayan, at pagkanharin kayo ni Sherwin, pupunta kayo dyan at mananalo kayo ng grocery items, 1,000 pesos at meron pang grocery items at vitamins. Flash Report. Flash Report! May sunog pala sa Mandaluyong City, Sister L. Oo, ayan na naman Lakay. Nako, sunod-sunod po ang sunog. Araw-araw na lang. Pero meron pong sunog na sumiklab sa isang residential area dyan sa may Mandaluyong City at kasalukuyan nakataas sa ikalawang alarma. Nandyan si RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, tanaw ang maitim na usok. Itong sunog sa residential area sa Barangay Addition Hills sa Mandaluyong hanggang sa ilang o dito sa lungsod ng ng Quezon City at sa Southern NCR. Ayon sa Bureau of Protection, nakataas o itinaas na nga sa second alarm itong sunog hanggang alas 9:03 ng umaga. Partikular na nasusunog itong bahagi ng Block 6 ng nasabing barangay. Ang tabayaran ng iba pa nating mga report pero batay doon sa mga inisyal na ulat ay light materials o yari sa light materials itong mga kabahayan tinutupok ngayon ng nasabing apoy. Magbabalik pa tayo makalipas ng ilang saglit para sa kaunawaan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Flash Report.
Flash Report! Maraming salamat, Edniel Parosan. Naku, ingat-ingat po tayo mga kuya, mga misis. Pang ilang sunog na ngayong Fire Prevention Month yan. Napakadami Oo. lakay. Siguro alamin natin kung babase sa record ng Bureau of Fire Protection, lakay napakaraming sunog araw-araw, lakay. Kaya nga na minsan lugar. Oo. 2, 3 insidente ng sunog araw-araw sa isang araw. Hindi lang yan lakay dito hindi lang sa Metro Manila, sa ating sa mga probinsya, marami rin lakay na itatalang mga sunog. Babalikan po natin ang pang mga issues mga kuya. Standby sa ating mga reports. Pero batiin mo natin ng happy birthday, ha? Si Mista, Idol Jeff Delgado. Happy birthday, Mista, ha? General. At si Mr. Frank Uyami. Ayan, binabati ng Sandigan 82. At siyempre, happy birthday din kay Kuyang Major Bong Lero, ha? Ng Viluna Medical Center. Happy birthday, Kuyang Bong. Binabati ka siyempre mga breta natin sa Teodoro Macalma Masonic Class 136. At happy birthday din kay Kuyang Mark Yu. Ayan. At Kuyang Jimbo. Binabati ni Kuyang Wilfred Yu at mga members ng Manila Travelers Square and Compass Club. Happy birthday din kay, ba't dito nagpapabati ito? Nandun na sa kabila ito, ha? Si Dennis Antenor da Junior. Oy, happy birthday, Sir Ayan, Dennis. na nasa DWIC na ngayon. Wala ba Ayan, tayo dyan? Nangapit bahay. At happy birthday din. Congressman ba si Mikey Romero? Ayan, Congressman Mikey Romero, happy birthday. At Kuyang Brian Jake Tolosa. At si Kuyang General Benito Ramos. Apo Benito, naragsak ka pa nagkasangay mo, Apo, ha? Ayan, nahilig siya doon sa kanyang farm sa Tumawini, Isabela. Ayan, meron daw fellowship mawe, sabi ni Kuyang Freddy Martinez. Ayan, pagaling ka, palakas ka, Apo General Benito Ramos. At kay Leo Palo, binabati ni Senator Bongo. Giselle Ricaport ng DZRH at si Mayor Zenny Mendoza. Ay, lakay si Kaador Plato, si nga pala, si Kaador. Ngayon sa ba ang March birthday niya? 22 siya lakay. Aba, pero mukhang bukas. ito si Kaador very generous sa pagpapakain. Ay, at mukhang i-advance na ang mga lechon. Happy birthday, Kaador. Ayan, binabati ka natin mong girlfriend. Ang pangalan daw, Girly. Ayan. At good luck sa mga kandidato sa pagka-PNP chief. Hindi lang pala si General Peralta ang maugong dyan. Sino pala ka? General Nartates, ayan. At ito pang dalawang Ilocano, ha? General Ubuco, ayan, taga Baguio, at si General Karamat na taga Pangasinan naman. Pero sabi ni DILG Secretary Benher Abalos Lakay, ilan na lang? mayroon na daw siyang hawak na 3 pangalan na posibleng pumalit kay PNP Chief Accorda. Sino nalaglag dito sa 4 na binabanggit ko? Karamat, Ubuco, Nartates at Peralta. I'm not sure, Lakay. Baka hindi pa nabibigay sa kanya yung complete list kasi kahapon 3 pa lang naman daw. Ayan, babalikan natin yan. Daming Good morning, Ateng. Mayor Dalia Loyola ng Carmona, Cavite. Babalikan po natin lang pa mga reports. At siyempre, di na natin ituloy natin yung Yung alin? Yung isang staff ng isang government agency, Sister L, na member ng Bids and Awards Committee. Abay, may anomalya dun sa kontrata. Abay, pinapipirma ng kanyang boss. Ayaw pumirma. Ito yung naglaslas. Oo, pinagalitan ng todo. Ayan, babalikan natin yan, ha? Pero kung ang problema po ay blood sugar level, ayan, justice ang cost ang blood sugar level mo, ha? Ayan, ikaw ba ihi ng ihi? Ayan, uhawin. Pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam po ninyo, ha? Abay, maaring diabetes na po yan at pwede mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag ito ay napabayaan. Kaya dapat mag-regular exercise, proper diet. Mukhang kulang ka ng ganito, Mr. President, ha? Regular exercise, Apo, ha? Proper diet. Uminom lang resetang gamot na bigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB Plus. Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigyan ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level at palakasin ating immune system para magbigay proteksyon sa ating vital organs. Lakas ng katawan para malabanan sa komplikasyon dulot ng diabetes sa natural na paraan. Hindi AI ito, ha, Tunying, ha? Ayan. Sa Cogent DB Plus,
malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug, Watsons, at available na rin online sa Shopee at Lazada. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 9:14. This time check is brought to you. Sa Sister L. 22 minutes after 9. Yung mga bibiyahe ha. Ayan. Gusto mo malaman kung may promo ang mga airlines. Meron pa bang piso promo na nasusubaybayan ba yan, Sister L? Lately lakay wala. Pero naman nakaraan marami talaga nag-offer ng piso fare. Oo. Kaso naman yan lakay, tiyagaan yan para maka-avail ka. Ayan, yung iba hindi natutulog. Yung mga bibiyahe na Hong Kong, South Korea, Japan, saan ba ba ha? Singapore. Ayan, Pero itong si Mayora. Europe! Ayan, Europe. Ayan, Pumunta ng Europe, mag-ikot sa Europe. Speaking of Europe, si Mayora Dalia Loyola ng Carmona, Cavite, ha? Aba, sa Eiffel Tower sa Paris. Sa Paris. Sa France. Sa France. Ayan, dahil siya naman ay tumanggap na award. UNESCO Award. Wow. Dapat yung mga binabalita natin yung mga para hindi naman lahat nega. Para nakita namin mga magandang ginagawa ng mga opisyal natin. Ayan, bibihira yung mga ganyan tumatanggap ng mga international award. Oo, lakay. Tsaka kapag ka na-recognize ka, pride ng Pilipinas Abay, yan. siyempre, hindi lamang sa kanilang LGU, kundi sa buong Pilipinas yan. At nasa ating linya ang isang award din ng UNESCO sa UNESCO Award event. Alamin natin kay Mayora Dalia Loyola. Nandyan pala siya. Si ating doktora ito ha. Ayan, doktora. Parang na-meet ko na si Congressman. Si Kong Roy Loyola ba ang husband ni? Hindi, dating boyfriend niya yun. Dating boyfriend niya. Ngayon ay roommate na. Yan, natututo na ako kay Lakay. Kuha mo. Mayor Dalia Loyola, ating ma'am, magandang umaga po sa inyo at congratulations sa Mayora. Maraming salamat po sa iyo, paring Deo Macalma, at sa iyong napakagandang kasama. Talaga si Mayor naman. Joke lang. Pero congratulations po, Mayor, ma'am. Ayan. Ma'am, ano yung... Thank you po. Ayan. Mayora, ano po yung tinanggap nyo award dun sa UNESCO? Bakit po kayo pinapunta doon at tinanggap itong award na ito? Alam mo, pare, kami ay nag-submit ng application sa Global Inclusion Awards na ito po ay inorganize ng International Forum of Inclusion Practitioners kasama po ang UNESCO at nagkataon naman na kami ay pinalad at napasama kami sa more than 149 ang nag-submit na application worldwide. Wow. 1,000 application, 39 countries lang ang pinalad na binigyan ng certificate na ito. Wow. Ano nga basyan po? Bakit kayo nabigyan ng ganitong mga klase ng award? Mayor Loyola, ma'am. Ang ipinasa namin dyan ay ang aming napakaganda at importanteng programa sa persons with disability, yung comprehensive framework for education and rehabilitation ng lahat ng persons with disability namin, center-based at community-based. Ito yung inclusive na program where nobody is left behind. Ayan. Ano ba, may trophy ba yan? May certificate? May ano ba yan? May kasama? Incentive. Ang ibinigay ay certificate at napakahalaga dito sa amin sapagkat nakita namin na yung aming paghihirap at effort sa aming pong inclusive program ay talaga namang binigyan ng pagpapahalaga. From the time na ma-detect namin pa rito sa ating pong community hanggang sa ma-discern namin kung sila'y magbe-benefit sa normal education or magbe-benefit sa livelihood, entrepreneur, or ma-immerse namin sa workplace. Ayan. So isang kalugod-lugod na kasiyahan ang aming pong tinanggap sapagkat alam namin na tama yung aming ginawa at ang nakaspecify doon sa certificate pare ay social impact. Ibig sabihin,
yung pagbabagong na idulot ng programang ito sa aming mga kababayan. Ayan. At lalo sa mga estudyante, kumusta po ang ano natin dyan? Mga scholarship program, pagtulong sa ating mga kabataan at siyempre yung mga PWDs, may mga kapansanan po. Dire-diretso ang pagbibigay ng scholarship program. Meron kami ditong program title na bawat tahanan may scholar. Sinisiguro namin na sa isang bahay, may mabibigyan kami ng isang scholars na napasok sa kolehiyo. Sapagkat naniniwala kami ang edukasyon ang susi para maiangat ang antas ng pamumuhay. Kita namin, naobserba namin, pag may natapos na isa, dalawa, nababago talaga ang buhay ng bawat tahanan. Ma'am, nakita namin itong picture ninyo na habang dala yung certificate, yung award na yan. Ilan lang po kayo? 10, 2, 4, 6, 8 lang kayo. Sino-sino ito mga kasama yung nabigyan ng award na taga-ibang bansa, Mayor Loyola, ma'am? Actually, 149 ng recipients, pari Iba't ibang klase ng categories yan Ito yung mga categories ng sa social impact na bago ang buhay. Kalimitan kasama ko dyan ay mga Indians tong mga to no? Mga Indians Okay. From India. Ayan na. Pero kami lang bukod tanging local government unit na nabigyan ng ganitong klase ng pagkakilala. Ito yung ay ma'am, kinuha na po namin sa Facebook page mo itong picture na ito para ma-quote, sabi nga nila, konting yabang lang. Oo naman. Diba? Ayan, yan ang galing Pinoy. Yes. So, Mayor, ma'am, of course, ito po napakalaking bagay po na na-recognize ito pong inyong programa. Ano pa po yung mga kumbaga po, aside from this, ano pa po yung iba pa ninyong mga programa po dyan po sa inyong lugar? Alam mo, dito sa amin lahat ng sektor ng sosyedad ay binibigyan namin ng maayos na programa. Dito sa amin, ang senior citizen ay 1,500 ang birthday gift. Tapos at the age of 90, matagal na kaming nagbibigay na 5 years ago na. Pag nag-90 years old dito sa amin, meron kaming nonagenarian. Nagbibigay na ang city government ng 50,000 pesos. Meron na pala sa inyo ng 50,000 na Mayora, ma'am. Teka, Mayora, yan, curious ako dyan. Kung 90 years old, bibigyan nyo na ng 50,000. Paano na kung umabot ng 100 years old, another 100,000? Pagka 90 years old ka, pag nag-91 ka, 5,000 na birthday gift mo, dire-diretso hanggang makarating ka ng 100. So every birthday ibigay na namin yung remaining 50 para kada taon natatamasa na ng ating mga lolo at lola. Nakakatuwa naman yung ganun. Sinusulong natin yung iba pang mga benepisyo sa yung Carmona pala nagagawa na. Nauna pala kayo kaysa kay Senator Bong Revilla. Sa bill ni Senator Bong Revilla. Nakapipirma lang lately ng Pangulong Marcos. Alam mo, paring Deo, maganda ang naidulot niyan. Nung i-launch namin yan way back 5 years ago ba? 5 years. Pupuntahan namin yung nonagenarian. May dala kaming plake, may dala kaming cheque. Nung amin yan pinag-isipan, sabi namin, ay, konti lang makaka-reach ng 90. Pero nung mailunsad ang programa, dumami yung willingness ng mga lolo't lola na alagaan ko sarili ko, kailangan makarating ako ng 90. At makikita mo yung pagbubuklod-buklod ng pamilya, mga anak, talagang inaalagaan ng ayos ang kanilang nanay at tatay. Nakakatuwa. Mayor, motivate na mabuhay ng matagal. Mayor, may gusto nang lumipat sa Carmona. More than willing kayong lahat. Ine-welcome namin kayo dito sa aming maliit, ngunit napakaunlad na syudad. Pero ito ang latest dyan sa Carmona. Sabi ng aking bubit, Mayora, mukhang matindi ang development, progress sa inyong city. Ngayon naging city na ang Carmona City. Carmona maglalagay ito kayo ng isang malaking development dyan na ala BGC ba? Dyan sa na isang malaking commercial o residential commercial community dyan po sa Carmona City, Mayor. Opo, kami po ay nakipag-joint venture agreement sa SMDC na kung saan ilulunsad ang Carmona International City. Maraming high-rise building, maraming trabaho, pero controlled to pare, controlled development.
Napakarami itong mga parks. Wow. So, looking forward na ito'y magdire-diretso at sa tulong nga ni Governor John Vic Remulla ay ina-anticipate namin ang groundbreaking na yung makapagdala din ng extension ng Philippine General Hospital ay dito po gagawin sa amin po sa Carmona. Ba, ayan mga kailangan natin. Malaking bagay yan na pag nagkataon, Mayor Ma'am, lalo na sa ating mga kababayan na medyo hirap, lalo na pagka matanda na yung isang nagkakasakit, mahirap na i-travel, lakay, tsaka Mayor, at tsaka yung mga kababayan natin na mayat maya kailangan pumunta ng ospital, malaking bagay kapag ito ay naitayo na at natuloy. Ayan. Iba talaga pagka maganda ang pamalakad, ayan, ang development, maganda, mabilis, at syempre ang makinabang dyan yung mga constituents. Yes. Okay, Mayora Ma'am, so congratulations at ano po ang inyong may advice naman sa iba pang mga LGUs para gayahin po kayo mga taga-Carmona, umunlad at mahal nyo, pumunta, mabigyan din ng award mula sa UNESCO. Ay kami po ay nag-encourage sa lahat ng local government unit na bigyang pagpapahalaga ang ating Persons with Disability Affairs Office. Kung gusto po ninyo, bisitahin po ninyo ang aming pong center-based, community-based, separate department na po yan. Yung pong service framework for education and rehabilitation, tested na po yan. Binasi po namin sa experience. Willing po namin ipaturo at kayo po ay gabayan para po itong practice na meron po kami ay madala po sa iba't ibang bayan at syudad. Wow, ganyan. Parang naalala ko si Mayor Edward Hagedorn nung araw ng Mayor ng Puerto Princesa. Siya ang unang yan ang cleanest city nung araw. Kaya maski yung mga opisyal sa amin doon sa probinsya sa Pinili, Ilocos Norte, lakbay aral, pumunta doon sa Puerto Princesa City at tinignan ko anong ginawa ng delayed Mayor Hagedorn. Pwede rin bang gawin dyan sa Carmona, Mayor Loyola, ma'am? Opo, alam mo, paring Deo, Sister L, kami ay lakbay aral destination na sa mahabang panahon. At more than willing kami na i-share itong aming mga best practices. Dahil dyan lang naman kami nagsimula din ni Roy Nung araw, nag-aral din kami kay Mayor Hagedorn, pumupunta sa ibang mga lugar na meron kaming nakikitang magandang ehemplo at yun ay aming ginagaya at pinagaganda pa. Mayora Loyola, Dalia Loyola, Mama, Ateng, maraming salamat at muli, congratulations. Congrats po and thank you, Mayor. Thank you and good morning. Okay, thank you very much and God bless us all. Congratulations. Kaibigan, Mayor Dr. Dalia Loyola ng Carmona City, Cavite. Mga tinutularan na Secretary Benhar Abalos, Yusek Pasarabo, ito yung mga pinopromote natin sa ating programa sa DILG, sa DCRH Break Time. Sana minsan maimbitehan natin sila doon sa DILG program. At saka dapat yung mga ganyan naipropromote natin para gayahin na ibang kasi LGUs. Kasi kayang maganda kapag yung isang lugar ay naging magandang ehemplo, nagiging sila inspiration, di ba? Para ay gusto ko rin maging ganyan. Kita mo sila, aral din pala kay Mayor Edward Hagedorn sa Palawan, di ba? Nakakatuwa lang kayo. Mga dapat ginagaya, ha? Babalikan natin yung mga gustong bumiyahe. Standby, Ma'am Cielo Villaluna ng Philippine Airlines. Meron ba mga promotion dyan sa PAL? Ayan, sa Cebu Pacific, sa AirAsia, ha? Pero congratulations muna sa mga brethren sa Hagitingan Masonic Lodge number 286 sa kanilang successful public installation kahapon. Congrats sa newly installed Worshipful Master Cesar Dax Labrador II. Akala ko Doberman, Labrador pala si Kuya. Senior Warden Jose Maria Cuerpo at Junior Warden Joel Javier. Teka muna, si General to General Jose Maria Cuerpo, ha? At ganun din, congrats sa mga newly installed officers ng Apolinario Mabinilas number 39. DJ Apari Cagayan. Congrats Worshipful Master Ryan Urani, Senior Warden Jester de la Cruz at Junior Warden Joel Labasan. Ayan, mula kay Kuyang Tony Lara. At congrats din sa mga incoming officers ng Urdaneta Masonic Lodge sa kanilang public installation sa March 24. Abay, March 24. Linggo yan mga brethren, ha?
Congrats Worshipful Master Demosthenes Magnaan, Senior Warden Roger Peralta Defort at Junior Warden Frederick Tomines mula kay Kuyang Elmer Aquino. Standby sa ating mga reports. O, nandiyan na si Sherwin, ha? I-standby Sherwin, ha? Si Sherwin na ba? Okay, si Sherwin, baka mapanis yung ipamimigay niyang vitamins, grocery items at baka mapaso yung 1,000. Sherwin Alvaro mula sa San Juan City, please come in. Sherwin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, nasaan ka ngayon dyan sa may San Juan City? Yes, Lakay Deo, dito tayo sa Barangay Progreso. Ayan, malalaglag pa ako sa importansya. Barangay Progreso. Dito yan sa San Juan City. At Progreso, dito sa isang malakasang bahay dito, Lakay, sa looban. Napakinggan ko, may nakikinig ng DZRH. DZRH kasi yung kanyang gamit. Kinito to, Lakay. May TV pa. Radyo na. May TV pa. Siguro yung transistor dala-dala sa CR. Apakalayo naman yan. Magandang umaga po. Tayo pangalan nyo. Dala-dala niyo yung may dala siyang radyo. Aba, galing naman ang transistor ni Kuya. Si Kuya baka si... transistor na yun. Ano pang transistor? Ito, ayan pa, Aba, binibilad yung transistor. Ganda nung transistor, kulay pula. Nanonood ng TV. Ayan. Tapos sa TV pa, Aba. Elaga pa sila ditong dragon. Dragon ba yun? Agila yata yan. Ang ganda naman ng aquarium. May elepante sila rito, Lakay. May elepante. Yan, meron pang usa. Yung elepante na sa loob ng daming koleksyon ni Kuya. Ayan, may tigre pa, ha? Ayan, galing kay Chavit Singson yan. Okay, Kuya, anong pangalan ni Kuya? Pangalan mo ulit? Andoyo, Alejandro Antonio. Andoy. Alejandro Antonio, palagi pa kayo nakatune isa-isa. Oo, lagi yun. Sa umaga. Bakit di siya rin siya pinanonood yung tuwing umaga? May balita yan. Tsaka paborito ko yan, si Deo Mangalma. Aba! Love you, Kuya. Tsaka kayo, Sister L. Kunyari ka pa, si Sister L ang gusto mo eh. Anong suot? Hindi yung Mangalma, alam yung suot yan. Naka-yellow black yan. Black and yellow. Si Sister L yan, yellow and black. Laki kasi na pag pinapakinggan niya daw na tinatanong mo kung anong suot ni Sister L, napapaisip siya ano ba talagang itsura ng suot ni Sister L. Binubuksan yung TV. Kaya nagbubukas siya ng TV. Parang si Alex Go, pagka narinig na ganyan. Meron ako prostate cancer, pero pagka makalma na nagtanong, napapaisip ako, medyo tumatayo yung Paray tayo dyan. Kuya, ayan. Problema na sa prostate si tatay. Nababanggit daw kung ano sa si Sister L. Nagkakabuhay daw yung kanyang problema. Bigyan mo na si Kuya. Bigyan mo na ng 1,000 si Kuya. Bigyan mo ba kayo may suit? Naka-miniskirt kaya ito. Kinaganahan mo naman. Bigyan mo na si Kuya ng vitamins. Lakay daw titig sa picture ni Sister. Teka muna, baka hambalusin ni Mrs. sa likod dyan. Andiyan ba si Mrs.? Talagang maganda. Sa Zoom na. Saan hindi siya nawawala yan? Pero yan, kita mo naman kaganda ni Sister L. At ang paborito mong announcer sino? Yan, si Deo Mangalma. Bigyan ka agad ng 1,000 si Bigyan ng Kuya. 1,000 yan. Pambili ng gamot sa prostate. Bili ka kay Tunyeng tsaka kay Dr. Willie Ong. Ano ba yung aditin? Meron kayong gamot sa prostate.
Mahal ba ang gamot dyan sa prostatitis? Ito naman, lakay yung mga may ganito. Kasi ang sabi niya, nung mula daw nang tumigil sa pag-take ng vitamin, doon daw lumabas yung kanyang sakit. Tapos sana tinuloy-tuloy. Bigyan mo ng vitamin C, kuya. Para pampalakas. Natin yung ito ang rekomendasyon po ng mga kaibigan, 3 kutsarita kada araw. Ito po ang inyong vitamin. Salamat. Vitamin. After meal yan, kuya, ha? Kuya, bigla laki si tatay nung yakusin pa yung kanyang vitamin E. Ayan, bigyan mo pa. Bigyan t-shirt si kuya. Meron din sa t-shirt. At syempre, meron ding regalo. Ano yan? Meron ding regalong grocery. Ayun. Ayan. Okay. Anak niyo po, kuya, meron ka rin t-shirt ka. Ako na ang huli. Para makita mo si Sister El. Ayun, no? Mukhang may tereto si tatay sa'yo. Ayan. Si Mrs. Asan si Mrs.? Ano po si Mrs.? Nagtitinda. WPD yun eh. PWD kasi nagtitinda lang yung harina. PWD. Pero nagtitinda. Yung court dito sa San Juan. Doon na nagtitinda. Okay, sige. Taxi driver ako dati. Gano'n. Taxi driver. Ako po yung story ng pera dati sa Cardinal Santos. 1.8 million po. Wow. Si kuya talaga. Historically, talagang may kabutihang loob tong si tatay. Kaya lang, tinanggalan ako ng lisensya ng IAC. Bakit po? Kasi po, nag-cellphone ako, nakita niya ako. Nagkasabay kami ni Colonel Benofe ng IAC. Nag-cellphone ako, nakita niya ako. Tawag na emergency, pinapapunta na ako ng ospital. Yung kailangan madala ng nanay sa ospital, papunta po ako ng Bulacan. Tapos po, sabi niya, hindi, bawal yan, bawal. Sabi ko naman, sabi ko sana, pero hinarang niya na ako eh. Nakaban siya, nakaban. Wala po silang, sila nga po, nakatinted na, wala pang plate number. Alam niyo ang sabi sa akin? Ayak ako. Wala na ako nagawa. Namatay po nanay ko. Wow, kakalungkot naman. Naku, sad story. Okay, kuya, nalungkot naman kami. Nakiramay po kami, kuya. Makarating kay ni Bigorto. Gusto ko sana magreneho eh. Sige, kuya. Nakikinig, maiyak pila itong inyong sitwasyon. Sige. Bili ko sana ng mga maintenance na gamot yan. Okay, sige, totoo ka mo, Sherwin. Pakinggan naman po siguro ng kayak to. At papala po natin yan. Ako, kaya naman doon sa mga nais manalo ng 1,000 pesos ay tumutok lamang sa Deezer H. Baka kayo na susunod nating winner sa Deezer H Mas Malakas Promo Hours number 6. Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Daming Bayan. Ang balitang ito. Bayan. Oras sa Sister L. 50 minutes after 9. Alamin natin update sa sunog saan ba ito, Edniel? Edniel, Parosa Kongres sa sunog dyan sa may San Juan ba, Mandaluyong? San Juan City, Lakay. San Juan? Edniel, Parosa, please come in. Kumusta yung sunog, Edniel? Lumaki ba o naapula na? Ay, kontrolado na itong sunog dito sa Mandaluyong. Dito yan sa Addition Hills, para sa Addition Hills. Madalas masunog yung lugar na yan, Correct, Lakay. Ito nga yung madalas susunog. Pero awa naman ng Diyos, mula itong pumasok itong magtatag-init, ay ngayon pala natin nakakitaan na umabot ng second alarm yung apoy dito. Pero kontrolado na ito, Lakay, ng Bureau of Fire Protection bandang alas 9:21 ng umaga. Pero itong mga kalye sa tapat ng Block 6 ay punong-puno ng mga evacuate sa mga gamit, mga ilikas at mga tinangkang isagip. Maging yung mga residenteng mga nasunugan, umabot yung mga gamit, mga residente Lakay hanggang doon sa pinaka-entrance ng Department of Health sa lungsod ng Mandaluyong dahil sa patlangan nito. Itong nasunog na lugar. Ang nakatulong dito Lakay, dapat nasa looban yung inapula na pinaka-apoy, ay umulang dito Lakay mga alas 9:20 ng umaga. Medyo lumakas yung ulambon
at nakatulong doon sa pag-apula ng sunog. Pagamat yung mismong area kung saan tinupok ng apoy ay pahirapan yung pagpasok at talagang mga tao lang yung firing nakalusot doon sa mga eskinita. Pero yun ang magandang balita, Lakay, wala nang banta na lumaki pa ito. Bagamat ito nga, medyo maitim pa yung usok na ating nakikita ngayon. At patuloy pa rin yung sinasagawang pagsalba ng mga bumbero doon sa sunog. Yung ilan sa kanila, makikita sa ating video ay umakyat pa doon sa mga bubong ng mga kabahayan. Wow. At wala naman ditong bahay o residential property na may kataasan. Puro lahat itong mga 2-story at most yung tanaw natin. At hingi pa lamang tayo maya-maya sa barangay o sa Bureau of Protection ng bilang ng mga apektado, maging yung property halaga ang pinsalang iiwan nitong sunog na ito. Hopefully, hindi na tumagal at pagtuloy-tuloy ng maapula bago ang tanghali. Yan ang latest mula rito sa Barangay Edition Hill sa lungsod ng Mandaluyong para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel. Halos sa taon-taon yata nasusunog yung lugar na yan ha? Dikit-dikit yung mga bahay dyan. Balak yata light kasing materials, Lakay, napansin ko lang. Balak yata kasing gawing mall yan, commercial. Pero matutuwa ka dyan, Sister El, makita mo yung kontador. Ang taas-taas, nasa poste ng Meralco. Paano nire-read yun? Naakyatin pa? Yung nagbabasa ng metro dyan na taga Meralco, ayan, umaakyat, may may lifter. Nakakaloka. Makita mo mga kontador na nasa taas, hindi sa ibaba. Hindi pa nagagawi dyan. Pagka magawi ka dyan, makita mo sa kalsada yung kontador nila nasa itaas. Sabi ko, paano kaya nababasa yun? Yung pala may lifter, may mga ayan. Tingnan natin sa Senado. Ayan, ready na raw yung kulungan ni Pastor. Alamin natin ang update naman, Lakay, mula sa Senado dahil ang kulungan ni Pastor Apollo Kibuloy nakahanda na daw yan. RH28, Raymond Dadpaas. Lakay, Raymond. Yung unahin muna, Mayor at Miss Elaine, malakas ang buhos ng ulan dito sa Quirino Avenue. Dito ko sa... bakit? Ano meron dyan? Malakas ulan, Lakay. Malakas ang ulan? Inuulan. It's raining in Manila. It's raining wet in Manila. Kanina ambon lang Ito, makalakasan na ito, Mayor. Itong bumuhos ngayon dito ako sa bahagi ng Taft at Quirino Avenue. Anyway, Mayor at Miss Elaine, nakahanda na nga daw yung pulungan para kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ kung sakali ito ay maaresto. Ito ang kinumpirma ni Lieutenant General Roberto Angkan, ang hepe ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado. Sabi ni Angkan, ay nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police upang maisulbi yung warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy. Kung sakali man at umabot sa puntong maaresto ito at madala sa Senado, lilimitahan lamang sa mga abogado at immediate family members ang maaring bumisita kay Pastor Apollo Kibuloy habang siya ay nakakulong sa Senado. Ang una nito ay nagpahayag naman ng paniniwala si Senador Ronald Batu de la Rosa na walang mangyayaring kaguluhan kung sakasakali at maabutan nga ng mga otoridad itong si Pastor Kibuloy at arestuhin dahil hindi naman daw mga violenteng tao yung mga member ng Kingdom of Jesus Christ. Sa kabila ng mga pahayag ng mga testigo sa Senado na kargado ng malalakas na armas ang grupo ni Pastor Kibuloy sa Davao City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Abay, sabi ni Dr. Ruel Aguila, pati sa Fairview, Quezon City, umuulan din, agtudtudo, kaya daw para maraming langgam. Ganun ba yun? Yung senyalis yan. Kapag ka umuulan. O sa camera, mukhang ready rin daw yung kulungan ni Pastor. Ganun ba? Ba yan? Pero ito kasi, bakit ganun? Parang puro kay Pastor Kibuloy ito. Pero kasi lakay dyan naman sa camera, ang RBH7 at SMNI Franchise Revocation Bill, ipinadala na ng camera dyan sa Senado. So i-revoke na yung franchise ng SMNI? Oo, lakay. Okay. Alamin natin ang detalye niyan. Mula kay RH12, Milky Rigunan. Manang Milky.
Sister Ella at Lakay, agad nang ipinadala kagabi ng Kamara sa Senado ang kopya ng resolution of both houses number 7 at pagbawi ng prangkisa ng Suarez Sub Media Corporation na nag-ooperate sa Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ay matapos mapagtibay sa third and final reading kagabi ang dalawang panukalang batas kasabay ng huling araw ng sesyon para sa Holy Week break. Kagabi, pinagtibay na ng Kamara sa third and final reading ang resolution of both houses number 7. Sa botong 289 ng pabor, 7 ang tutol at 2 ang nag-abstain, pinagtibay na ng Kamara ang amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang pagpasa sa RBH 7 ay mensahe sa foreign investors at international community na bukas ang Pilipinas sa business and investments. Ang final approval naman ng RBH 7 ay matapos ang plenary deliberation na tumagal ng 2 linggo kasama ang pagtalakay sa Committee of the Whole. Samantala sa botong 284 ang pabor, 4 ang tutol at 4 ang nag-abstain. Pinagtibay na sa third and final reading ang bill para bawiin ang prangkisa ng Suarez Sub Media Corporation na nag-operate sa Sunshine Media Network International o SMNI. Ang panukalang revocation ay nag-ugat sa iba't ibang violations, kabilang umano'y pagpapakalat ng fake news, pagkakasangkot sa red tagging at paglabag sa iba pang probisyon ng prangkisa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, dito RH, ako si Milgary. Yes, Lakay. Umuulan din ba dyan sa Quezon City? Dyan sa lugar mo? Makulimlim, Lakay. Makulimlim lang. Mukhang uulan din maya-maya ng konti. Okay. Maraming salamat, Milky. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milgary Gunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ayan, umuulan sa Fairview. Shortlist ng mga general na maaaring pumalik kay PNP Chief General Acorda isusumitan na ni Secretary Abalos kay Pangulong Marcos. Ilan ba yun nasa shortlist, Val? 3 o 4? Val Gonzales, please come in. Mayor, mayroong 3 hanggang 4 na pangalan ng mga police generals na irerekomenda ni DILG Secretary Ben Abalos Jr. na maring humalili kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Itong inihayag ni Kalihim Abalos kasunod ng nakataktang pagtatapos ng extended term ni General Acorda sa darating na Marso 31. Sa ambos interview ng media, sinabi ni Abalos na ilalatag niya kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang shortlist sa sandaling mag-usap sila ng presidente. Para kay Abalos, mahalaga na ang output-based o resulta ng mga naging performance ang pasihan sa kung sino ang susunod na magiging PNP chief. Gayunpaman, sinabi ng Kalihim na bilang Commander-in-Chief ay si Pangulong Marcos pa rin ang huling magpapasya sa kung sino man ang naisip kong mamuno sa liderato ng pambansang pulisya. Para sa kaunawaan sa Pilipinas. Sino yung listahan mo? Sino nasa shortlist? Listahan ni Secretary Abalos, Mayor, ay walang binabanggit kung sino. Ayaw banggit. Hindi ako na magbabanggit. General Peralta, ayan, General Nartates, General Karamat at General Obuco. O, di ba? Puro Ilocano yata ang mga ito, di ba? Oo, Mayor, yung dalawa ay siguradong Ilocano, yung dalawang una, yung number 2 man, si General Peralta. Si Nartates ba, Ilocano rin ba si General Nartates? Yes, Ilocano, Mayor. Puro Ilocano pala itong mga kandidato. Ubuko, Ilocano, taga Baguio. Si Karamat, taga Pangasinan. Puro mga Ilocano boys pala mga itong kandidato sa PNP chief. Ilocano, Mayor. Siyempre, kung ang susundin, Mayor, yung hierarchy ng PNP, ang maring sumunod na uupo, di yung second man ng PNP. Itong si Deputy Chief for Administration, itong si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta. At yung mga binanggit mo, Mayor, hindi malayo. Pero si Peralta, taga Ilocos Norte na ito. Yan, kailyan ni Apo Presidente. Lakay Okubo daw yun. Okubo. Okubo daw. Abay sinabi ko, Ubuko ba? Sabi mo, Ubuko. Okubo pala, Nag-message natin si Kaels Bartolome. Ayan, sorry po. Okubo pala, hindi Ubuko. Ayan, Okubo. Ayan. Okay, may the best man win. May the best man win. Diyan sa tatlong yan, Mayor, sila yung mga top contender dun sa ipapalit na mamumuno
sa PNP na mapapaaga, Mayor, dahil Marso 27 yung turnover ceremony sakaling magpasya na nga. Ilang araw na lang. 1, 2, 3, 4, 5 days na lang. 31 yung epektibo nung ibinigay na extension kay General Acorda, pero nag-anunsyo na nitong nakalipas pang linggo si PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jim Fajardo na 27 yung turnover ceremony. Yan ay pinag-aandaan na ng PNP bagamat hindi pa malaman kung sino ang uupo na bagong PNP chief. Okay, maraming salamat, Val. Back to you, Mayor at Sister L. Ayan, maraming salamat, Val Gonzales. Good luck, General Peralta, General Nartates, General Okubo, at General Karamat. O sandali naman mga brethren, sa mga taga Masonic District NCRF, ipinapaalala ni Berucipula Patsa Arbas, mamaya yung pas DDGM sa Nadyan sa Quezon City Sports Club. Kita-kits mga brethren. At happy birthday pa kay Kapitan Joey Calderon ng Barangay San Isidro, Angono, Rizal. Kapatid po ni Kapitan si Supremo Jerry Calderon. Kapatid pala ito ni General Calderon. Ay binabati natin si parang Darly De Roca. Ayan, ang mayor mayor din ito Mayor ng City of Dreams. Ayan. Ayan, kuyang Marino Garcia at siyempre Noble Juna Samaniego, Noble Nelson Yao, Noble General Ruel Rivera at Noble Shamsuddin at si Second Gentleman Man Scarpio. Ayan mga brethren, may the best man win. This is our business. Alamin natin ang good morning Kuya Rodan Deliso at si Besa Zamora. Good morning. At batiin natin si Bishop nakikinig pala sa atin. Good morning po. Sino Bishop Lakay? Napakinggan tayo si Andong kanina. Andoy, ayan. Bishop Ephraim Fautagana. Ayan, good morning. At Noble Tom Angeles. Your business is my business, Sister L. Aba, ang Del Monte Lakay, nawalan sila ng higit sa $50 na milyong kita sa loob ng 9 na buwan. Nalugi? Ala, bakit? Hindi naman lugi, pero nabawasan ng kita, ng income, yung kita. Okay. Alamin natin kung bakit sa Your Business is Our Business report ni RH17, Nicole Lopez. Nicole? Dahil sa mababang sales at global economic factors, nawalan ng higit $50 milyong ang food giant na Del Monte sa loob ng 9 na buwan. Simula noong May 2023, iniulat ng Del Monte na kabaligtaran ang naranasan nilang net loss sa $28.9 million nilang kita sa kaparehong period noong 2022. Kung titingnan ang datos, bumaba ng 6% ang sales ng Del Monte Foods Incorporated sa $466.4 million dahil anya sa strategic shift nito sa paglayo sa co-pack products na ginagawa nila sa iba pang manufacturers. Ang malaking kawalan sa kita ng Del Monte ay dahil din sa mababang benta ng kanilang canned fruit at vegetables, habang ang gross profit naman ng Del Monte ay bumaba ng 26% year-on-year sa $360.4 million dahil naman sa inflation o mabilis na paggalaw sa presyo ng mga bilihin at mataas na operating costs. Dito sa Pilipinas, nakapagtala ang Del Monte ng $107.4 million sa sales, mababa nga lang ng 4% dahil sa pag-usbong ng mga bagong juice drink brands na naging hamon para sa kanila. Pero nananatiling malakas ang subsidiary ng Del Monte sa United States sa sales ng canned vegetable, fruit and tomato, habang ang Del Monte Philippines naman ay pinalawak pa ang kanilang market share sa packaged pineapple, mixed fruit, tomato and spaghetti sauces. Ayon kay Del Monte Philippines Managing Director and CEO Joselito Campos Jr., inaasahan nilang maapektuhan ang consumer spending dahil sa latay ng inflation. Sa katunayan, isasara nga raw nila ang 2 nilang vegetable plants sa Wisconsin at Washington upang makabawas sa kanilang mga gastos at magbawas din ng mga empleyado. Nagpaplano na nga raw sila ng iba pang estratehiya upang unti-unti na maging maayos ang management nila ng kanilang mga gastos.
Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 56 pesos and 13 centavos kada US dollar, habang naitala sa $85.95 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oh, laki niya na $50 million nawala sa kita. Napakalaki. Ang Dole of Philippines kaya, ayan, magkano kaya ang kumita ba o nabawasan din ang kita? Good morning, Chief Elmer Rillo ng Pasay City Prosecutor's Office na imbagang bigat apo. Hello po. Good morning, Mar Urbano. Sabi ni Mar, dito sa Bulacan, umaambon din lakay kanina pa. Ha? Sabi Dr. Ruel Aguila, ayan, buti na alisan ng prangkesa ang SMNI. Bakit daw? Isa yan sa nag-red tide sa aking libro na sinulat. Ayan. Kahit hindi pa nila nababasa. Ay, ganon? Ganon ba? Ayan, nga naman. Anyway, good morning, Mr. Michael Guy. Naku, hello po, Ninong. Bumaba ang halaga ng piso, ha? Magkano lakay? Abay, nagsara kahapon sa 56 ba? Ayan, ngayon, sa opening ng trading, abay, ang palitan ng dollar ay 56 pesos and 101 centavos. So, tago mo yung dollar mo. Batiin natin lang kay nakatutok si Carlos Bartolome at ang kanyang kuya. Si Sir Nick Bartolome, former of course. PNP chief. At si Sir Aman Tosino na nakikinig din sa atin. Ako daw ay ibong kilyawan ngayong araw. Naka-yellow yung yellow bird sa amin, inaalagaan niya, nagsasalita. Tsaka Martinez. Martinez. At yan po, mahabi ng kabo natin palatunto ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe everyone. Ingat-ingat po tayo, lalo na sa mga nagmamaneho. Umuulan ng basa. Operasyon Tulong susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat sa sunog. Skilan.